Babalik tayo sa Phil Sports Arena sa Pasig City kung saan ang Cool Smashers kontrolado ang set number 1. Dala na rin ang dami ng errors ng kanilang kalaban na Power Smashers, 25-17. At medyo inconsistent talaga yung mga reinforcements ng Power Smashers na si Jackie Hiapa at Lek Tipatchot. Ito namang Cool Smashers, maganda mula kahapon and Alyssa Valdez, Dao Kaupin, Laura Shad, Pao Soriano, kahit si Colleen Bravo. Same level, same consistency yung dala-dala nila dito, kaya mabilis nilang tinapos ang set number 1. Tama, simpleng volleyball ang kanilang pinakita, no? But yun nga, because they managed to control their errors. Tuwing merong siniset na bola, ginagawa nila ng paraan na maibalik sa kabilang side. Doon sila lumamang over the Power Smashers, and we'll see it in the stats in the first set na 7 lamang ang naitalang puntos ng Power Smashers. Halos kalahati lang yan ang na-produce ng Cool Smashers. But in the different blocking or service aces, okay naman eh. Yun lang talagang output or paggawa ng puntos, dun sila kinulang. Which hopefully, pag nakapag-adjust or na-warm up na ng maigi ang kanilang mga reinforcements, even the other local players, sana makapag-deliver sila ng mas maraming puntos in this match. Even Pacres, who actually performed really well in their previous games, hindi rin natin masyadong naramdaman sa first set na yun. EJ Laure, nanonood dito sa Phil Sports Arena. Player of course ng UST Tigres, Kiefer Avena. Always supporting Premier Volleyball League. Kahapon nakita ko rin ito si Kiefer. Talagang, alam mo naman si Kiefer, sumusuporta yan sa lahat ng sports, basketball, volleyball. Shola Alvarez, kahapon natalo tong mga to kontra kina Alyssa Valdez at ng Cool Smashers na Lady Spikers. Pagkatapos ng 6 na sunod na panalo, no? Ang pagdadala sa kanila, ay hila sa kanila po ang Cool Smashers. Set number 2 po tayo. Laura Shot. Outside ang palo. And tingnan natin kung magbabago at gaganda yung receive. Kasi isa sa tinutukan to ni Coach Nespo Pinar na nag-timeout siya kanina. Tama. Reception, dali natin sa ating setter, si Guillema. At kanina pinasok nila rin si Bicar dahil nga hindi makakuha ng opensa yung kanyang mga players. Alyssa Valdez. Better dig. This time, pasok sa linya. Palo ni Laura Shad para sa Cool Smashers. Shot now with 6 points dito sa ating match at hand. Valdez also with 6. Kaupin with 3 para sa Cool Smashers. Sa Power Smashers, inaabangan pa natin nga ang kanilang mga reinforcements. Amport only has 4 points at this point. Tipatchot merong 2. Arocha merong 1. Ito, mas maganda reception nakita natin. And nadala nila yung bola kay Guillema at binigyan agad si Pacres ng set para makapalo lamang ang Power Smashers ng 1-2-1. Set number 2. Oh, Kaupin. Minsan lang natin makita itong medyo sablay yung palo, no? Dahil nga sa taas ng level ng laro ito ni Dao Kaupin. 3-1, Power Smashers lamang ng 2. Marzan nagsiserve. Good first ball. Oh, wow! Bawi agad. Alam mo, pag nakita mo siya, in person of course, in terms of height, hindi naman ganun na... kalakihan, kalakihan. Pero yung pagtalon niya and the form. Saka yung buwelo ng katawan, Approach, yung wind up ng kamay. Bigat ng kamay. Colleen Bravo serving. Ang ganda ng atake doon ni Lek Tipatchot para makuha ang 2-point lead for the Power Smashers. Puntahan natin si Angelique Manto. Kanina ay nabanggit nyo, Eric and Ann, yung 14-point production nitong si Laura Shot. Kahit na medyo adjustment period pa ito para sa koponan ng Cool Smashers kahapon. At gaya nga na nasabi sa akin ni Laura, na naging advantage daw para sa kanya yung ginawa nilang paghihintay because it built their anticipation and gave them a refreshed look on the game. Kung kahapon daw ay excited energy, ang kanyang ipinamalas ngayon naman daw ay focused energy. Pero hindi lang ito ang refreshing para kay Laura dahil wala pala talaga siyang nickname at ang nickname niya na lang ay ibinigay lang sa kanya ng kanyang teammates. Wala pa rin pala itong nasalihang ibang liga kundi ang mga liga dito sa Pilipinas. At kung meron daw siyang pinakamahal sa Pilipinas with all conviction, sinabi niya sa akin na ube daw yun. Kahit ano daw luto, you name it, she will eat it. Eric and Ann? Ube ba yun? Ube ba yung sabi mo? Yes, ube. Ube yun. Actually, gusto ko rin naman na ube.
Masarap yun. Tsaka trend siya ngayon sa ano. Sa US. Actually, So, na, it's a nakita ko trend, yan, no? oh. Sa New So, York. magsasawa siya kakakain ng ube. Ito sa katutak. Gusto mo ice cream, gusto mo as dessert na yung parang, ano ba yung tawag dun sa, nasa parang halaya, no? Ube halaya. Ube halaya. jam. Oo, ay, maraming klaseng ube dito. Nakakagutom naman tong discussion na to. So, sakto-sakto, hapunan na po, little before 8 o'clock ng gabi ngayong linggo. Nakakatakot naman si Laura. Ang daming klaseng energy, ano? May excited energy. But it's good that focused she knows ano, kung anong klaseng energy yung kanyang gagamitin for a Yes. specific game. Sabi ni Pao, kuti kanyon. Parang kanyon. Parang kanyon, no? Hashtag PBL on ABS-CBN. Jeff, makahampas tong si Kutika parang takay buong barangay. Hashtag, actually, sabihin ko nga yun, hashtag PBL on ABS-CBN. Talagang buhos eh, no? Yung buwelo niya, yung pati yung paa, pagtiklop niya, and then pag-release ng power, ibang klase. Baka daw magalit yung barangay pag hindi sinama eh. Pero ang Power Smashers, medyo mas maganda-ganda yung simula nila dito. 3 putos kalamangan kontra sa Cool Smashers. Jackie Yapa. Another service error. Coach Nes Pabilar ng Power Smashers. Sure, concerned to, no? After a good start, nasa taas siya ng standings ng ating Reinforced Conference. Ngayon, nasa baba sila, tied at number 5 sa ating standings, sa ibabaw lang ng Jet Spikers. Tama. But again, tulad ng napag-usapan natin kanina, ating post-season tournament format, no? Mag-re-reset lahat ng kanilang standings. But then again, gusto mo pa rin makarami ng panalo. May momentum ka dala eh. Oo. 8-5 ang ating score. Technical timeout muna po tayo. Diyan lang kayo sa SNA. Hi Eliza, ako si Kim. I just want to ask if kung gagawa ka ng movie sa Star Magic, sino ang gusto mong maging leading man at bakit? Hello! Kung gagawa ako ng movie, sino gusto kong maging leading man? Si Piolo Pascual. And John Lloyd daw, sabi ni Coach. Papaglas si Coach pag si John Lloyd. Hindi. Si Piolo kasi super ultimate crush ko talaga siya. So, yan. Yay! Mabuti na lang, si Kiefer nandito sa venue. Hindi na napanood, hindi madidinig, maingay dito. Daming fans. Liza Valdez, ganda ng palo, pero sumabit sa net. Nice dig! Nice attack, pero nice dig din from Eliza mula kay Lek Tipachot, and then Eliza Valdez with a dump. Good, very good presence of mind para kay Valdez. Galing dun sa kanyang dig. Kita mo yan, no? Hindi niya binatawan. 2-point lead para sa Power Smashers. Tingnan natin kung makakakuha ng momentum ang Cool Smashers pagkatapos ng dump na yun ni Eliza Valdez. Guillema. Tipachot. Oh, wow! Eliza Valdez. And si Colleen Bravo contributing para sa block na yun. Ito yung binabanggit natin, na napakalaking improvement ng Cool Smashers sa non-scoring skills. Yung dig ni Eliza, yung block ngayon sa net. At yun nga, binanggit natin yung kanina. Against the Lady Warriors, nakatulong talaga yan kung paano nila nasungkit yung panalo. In 4 sets. And In tinalo 4 sila ng sets. Lady Warriors in 4 sets din. Kaya agad ng bawi nun. This time off the block, pupunto si Lek Tipachot. Babalik ang kalabangan sa dalawa for the Power Smashers. Guillema. Nice serve. Nice floater. Wala kay Guillema. Assistant Coach Oliver Almadro, as animated as usual. Nate-tense na si Coach Oliver kasi Oh. nalalamangan sila ngayong second set. Saka hindi ganito yung first set eh. Kontrolado nila yun. Dahil hindi naman may errors nga ang Cool or ang Power Smashers. Uy! Kinapos lang si Tipachot. Again, this is the consistency we're talking Yes. about, Eric. You get one good point from a strong attack, pero meron din siyang yung mga hindi umaabot sa net or sumusobra sa sideline or endline. Is that the heat? And para sa mga manonood, medyo nagkakaproblema po yung climate control system itong Phil Sports Arena.
Pero dala ba yun noon? Kasi kilala naman natin to. National team to, si Lekti Patchot na 2014 sa Thailand. That could be a factor dahil syempre itong mga teams na to kanina pa rin yan nandito no sa venue. They normally come in advance. Ilang oras yan bago mag-start yung laro. So could also be the heat. Kanina nga naririnig natin sila Coach Roger during the game at sinasabi na napakainit sa venue at sanay silang naglalaro sa or zone usually. Yes, air-conditioned Could be the temperature. venue. Laura shot, check ball! Actually, yung Cool Smashers nakasulubong ko yan kanina. Nag-warm up sila nung naglalaro pa yung Water Defenders at Lady Spikers. Nakikita natin si Shot dito sa kanyang palo. At nadidinig ko na yung bulong-bulungan nila. Ang init naman. Pero kahit na ganun ang temperatura, mga fans natin nandito, nanonood, tuwa-tuwa sa aksyon na nakita nila nung first match kung saan ang Water Defenders nga nanay in 5 sets kontra sa Lady Spikers. Dao Kaupin. Tuwing pumapalo itong si Kaupin, yung mga tao ganun kabigat yung kanyang bola. Parang nasasak yung sabay-sabay na yung mga tao no? Yung pagbuelo niya. Alyssa Valdez. Ngayon, sa isang isa't mata Cool Smashers lamang na ng isa dito. 11 serving 10. Set number 2. Lekti Patchot. Ito na naman yung reception errors na tinutukoy kanina ni, again, Coach Nespa Villar. At syempre hindi rin nakakatulong ang bigat ng service na binibitawan ng Cool Smashers. Timeout Power Smashers. Pakinggan natin. Just yun siya, kausapin niya, pressure. Kaya magbigay, tawagin mo ng malakas para mag-ready sila, ha? Sige. So, pawin na tayo. Dalawa. Shot na. Sibay mo na lang. Yes. Power! Master! Coach Nes, yung timeout, parang 10-seconder lang. Pwedeng i-reserve yung natitirang oras para susunod. Alyssa Valdez, yun, nakita nyo, nag-yelo-yelo ng konti sa leg dahil nga medyo mataas yung temperatura natin dito sa loob ng Phil Sports Arena. Dala na rin ang aksyon na nakikita nyo sa pagitan ng Cool Smashers at Power Smashers. Alyssa Valdez. Attack points 4, block points 1, aces 4. Isa sa mga nag-improve talaga kay Alyssa yung serving niya. No? Oo. At yun nga nakikita natin, nahihirapan yung kanilang kalaban sa first ball. But nakabawi ang Power Smashers. Kahit di maganda yung reception, Guillema nagawa ng paraan. And, ito nga si Patchot, on and off lang talaga. Pero kung ma-maintain niya yung consistency, ang laking bagay para sa opensa ng Power Smashers. That leaves no window for the opponent na makakuha ng puntos. Laura. Ooh, what a block. Return to sender. Well, I guess that time, dahil ang taas din ng set, medyo mataas ang kanilang play, it was very easy for the blockers to read. At si Amporn pa yung kanyang harap. So, excellent timing as well on that block. Dao Kaupin. Wow. Ay, iba yung tunog ng bola, no? Parang pinalo ng racket. Oo. Kaya nga yung mga tao dito sa loob ng ating venue, nung pagka tatalo na siya at malapit nang makawakan yung bola, sila mapapagano. Pero, bagamat maganda yung serving ni Alyssa, maganda yung atake ni Dao Kaupin. Isa lang kalamangan nila dito, 13-12. In fact, tied na tayo. 13-all set number 2. Yung Cool Smashers nga, sinabi natin nothing fancy naman yung ginawa nila in the first set. It was really more of ang dami talagang errors din ng Power Smashers. So, in this second set na nakapag-adjust na yung Power Smashers, definitely, kailangan magpakita ng parehong koponan ng aggressiveness. They need to really find ways on how they can score the points. Yung mga play kasi, basic plays pa lang din ang nakikita natin so far. Puro open lang kay Dao Kaupin. Yun nga, may push na na-block. Free ball pa, binigay ngayon ng Cool Smashers. Atake si Jackie Yapa and outside the palo niya si Jackie. Hindi nakakakuha ng rhythm ngayon. Si Lekti Patchot nga, up and down. Pero si
Jackie Quiapa, medyo mas malaki yung porsyentong outsider off ang kanyang mga atake. That's right. And even at the service line, nakitaan natin siya kanina ng mga errors. Speaking of errors at the service line, kahit ang Cool Smashers, meron din daladalang bao na errors dito sa second set. Kaya di sila makakawala sa Power Smashers. And, tingnan natin. Kakaiba yung serve na yun ni Deep Backrest kasi nakapito na yung ating first referee and nadulas yung bola. Hinabol na lang. Hinabol na lang niya. Deep Backrest. Palo ni Joey Prado, lampas. These errors not helping Power Smashers. At ang Cool Smashers lamang ng dalawa, 16-14 set number 2. Cool Smashers kontra sa Power Smashers at sayaw na sayaw naman sila tika dito. Ganda ng kanta kasi. Ang match na ito, hatid sa inyo ng Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. Retro music tayo. Pero ngayong cool na linggo. cool pa rin sila kahit na despite the heat. Actually, no? Believe ka. Siguro may baon silang ice cream. Hindi nila sinishare sa atin. Paparinig ka, Ana. Dao Kaupin. What a good serve. Alina Vicar pumasok para paltan si Bira Gilyema. 4 touches kontra sa Power Smashers. Ito nga si Jackie Quiapa. Hindi talaga maka-bueno dito. And even that attempt sa kanyang running attack, hindi pa rin niya naipasok sa kabilang side ng court. So really, these errors. Yes. Nakita niyo si Gemma Galanza bagong pasok. First win niya, kahapon lang. Pagkatapos siya mabigyan ng clearance ni Coach Air Pada ng Adamson na makipaglaro dito sa atin sa Premier Volleyball League. We know her as one of the top scorers, of course, para sa Adamson. Nice block by Prado kay Galanza Valdez, a standing spike. Alina Vicar. Beautiful! Mula kay Jackie Quiapa. Binabanggit natin na kailangan umangat talaga yung level ng laro ni Quiapa dito sa set na to. Finally, she gets that point from that running attack, pero pupunta na rin siya sa likod, Let's see kung kaya pa nilang dagdagan ang kanilang puntos. I think the key here is to ensure na hindi lalayo ang puntos ng Cool Smashers. Valdez, mataas at malayo. No wrist action for Valdez. Yung bola hinatid sa kanya ng teammate niya sa Thailand. No. Dao Kaupin sa 3BB Nan Cornont. May timeout tayo dito. Isa lang ang kalamangan ng Cool Smashers kontra sa Power Smashers. Huwag tayong mainit. Okay, now again, we are advantage. All of them are Filipino here. You understand? So now, okay, huwag tayong magmadali. Pag nasa atin ang bola, dahan-dahanin natin, sinasarapaw. Si Pau pa nasara. So, pwede ito. Pwede diretso dito. Now, dalawa yan. Okay? Okay na yan, ha? Hey, now, guys, let's play with our mind. Let's win with this. Come on! Assistant Coach Oliver Almadro dahil nasa Thailand. Actually, baka nandito na pala si Coach Tay Bundit. Darating lang, alas 7 daw ang dating. Tonight. Looking at the frontliners of the Cool Smashers, Adamson connection pala ito, Soriano, Galanza, and Serafica. Of course, different batches, pero... Marzan, labas ang palo at Janet Serafica, puti nga nakakapaglaro na dahil nga may konting nagsiswell daw yung kanyang left knee. Because matagal din siyang tumigil sa paglalaro. Nagtrabaho siya with the Navy kung saan siya enlisted. Pero she's back now and then trying to get herself in game shape. Pau Soriano serving, dalawang kalamangan ng Cool Smashers. That Outside. one falls within the line. Wait. According to our linesman, Coach Oliver Almadro na reklamo. may konting loop kasi, may konting art yung pag-tawid ng bola sa kanilang court, but landed right on the line according to our linesman. Sabi mo kay Coach, relax lang. Relax lang si Coach. Relax lang. Kaya dinig niyo yung
words ni first referee Jeff Lopez at TSC. Relax lang. Relax lang. Actually, ang second referee Bob Malena, medyo sinisenya siya na si Coach Oliver Almado. Easy. Galanza, blocked. At eto na po, nagbabalik ang Power Smashers. Tie tayo at 18-all. Pagkatapos lumamang ng dalawa ng Cool Smashers. Si Coach Oliver Almado, mas pawis pa yata kaya sa mga players. Oo. Focus ang kanyang hinahanap mula sa kanyang team. Serafika, punta kay Galanza. Nag-attempt si Vicar na kunin sa 1-2 play pero sumablay yung kanyang tip across the net. Babalik si Laura Shad at si Alex Cabanos. Lamang ng isa, ang Cool Smashers. Kahapon parang ganito rin yung strategy ni Coach Oliver Almado eh. Itong dalawa talaga pinagpapalit-palit niya. And worked for them yesterday in the match. So mukhang ito yung ini-ensayo rin nila na palitan. Nice play by Marzan with a soft touch. And, hindi na gusto ni Almado yung pagkukulang sa depensa sa gitna ng kanyang Cool Smashers. Tingnan natin, no? Alina Vicar, 19-all. Nice set para kay Sean. Perfect height. Ang ganda yung height, great set also from Cabanos. Paano mo naman bablockin at saka depensahan yun? And ang nasa harap si Dim Pacres, Andrea Marzan, and Alina Vicar. Alina Vicar with a good save on the second touch. And Marzan with a joust. Coach Almado na pagsabihan na naman si Jonathan Ibiza, wala ka sa posisyon. 20-all. Set number 2. Siyempre, pag libero ka, bukod sa skills and expertise mo sa depensa, yung isa sa mga tinitig ng mga coaches dyan, yung pwestuhan, dapat marunong kang magbasa, marunong kang pumwesto. Oh, the serve. Mampas mula para kay Simborio, na dating player ng FEU. Malaking bagay ito para sa Cool Smashers. Nabigyan sila ng 1 puntos dito. Cheska Rakraki papasok para sa Cool Smashers to serve. (21-20). Dikit tayo dito sa set number 2. What a serve. Oh, easy over para sa Power Smashers. Chance sa umatake para sa Cool Smashers. Kaupin. Parang outside. Kinuha pa. Yon ang outside. At walang check ball, oh. Nasa ilalim si no? Si Lek, si Patchot. It could be, itong si Tipachot, hindi pa sanay rin dun sa mga sets na nakukuha niya. Pwesto kasi ng tama, di ba? Dahil sa natin makabigay, pinalati natin. Kayo nagbibigay ng pagkain sa lumayo, sila lumayo eh. Isip tayo sa loob, isip. Pero mga taas-taas ang overhead ko pa. Ha? Ito naman, sige. Di pa kalayuan ang Cool Smashers dito, kaya saktong-sakto yung timeout ni Coach Nes Pamilar. Tingnan natin kung magre-responde itong Power Smashers. Laura Shad, nagpapayelo ng konti sa ulo. Ay nga sa init na nararamdaman natin dito sa hindi naman ganun kasama, lalo na bumubuhos yata ulan dito sa Pasig. But of course, sila kasi naglalaro, no? So talagang nag-iinit din ang kanilang mga katawan. And she's probably adjusting, of course, sa temperature din. Temperatura dito sa Pilipinas. Coach Oliver, very active at the sidelines para sa Cool Smashers. At pag-release pa lang ni Rakraki ng bola, narinig na natin yung reaction niya. Nakita na niya na, nako, magnenet ito. At ayun na nga, pagkakataon para sa Power Smashers na makabalik sa laban na to kung mapasok nila yung serve, obviously. And it's a good one. Mula kay Lek, tipat shot. Dao Kaupin. Oh, nice defense at the net. Shot, off speed. Vicar, magsiset. Prado. Oh, against Laura Shad. Lusot ang palo and we're tied at 22. I think for
shot, yung set kanina ng Cabanos, medyo malayo. So take a look at that point for the Power Smashers. Sayang yung kanyang height kung malayo yung bola sa net. But before anything else, bago sila makakuha ng magandang set mula kay Cabanos, kailangan din eksakto yung bola sa kanya near the net. Hindi na maghahabol. Oo. Pero service ace para kay Lek. Dipan shot. Lamang na ang Power Smashers ng isa. Mapapatime out dito ang Cool Smashers. Pakinggan natin. Okay, now, again. Lex, pwede kumulit. Okay, naintindihan. If you want to give Lau the ball, don't give it here. It's their advantage if we will give the ball tight. Because it's small. They are small. You understand? Okay, now, again, one good receive. I just want you to put it up. No pressure, put it up. Be fierce. I want you to be fierce. Ask for a point. Now, again, let's play with our mind, win with our heart. Come on. Kahapon nga nabanggit namin ni Coach Ronnie. Kulang na lang madinig mo. Mark! Ish! So parang yung same passion, same energy na naramdaman mo kay Coach Oliver Armando. Kahit sino yung kino-coach niya, mapalalaki, mapababae. It's the same. Same level. Pero kanina, during that huddle, yun na nga yung pinag-uusapan natin kanina at nabanggit ko. Ang instructions niya kay Alex Cabanos, idikit mo sa net. She needs a tight set. Sayang yung kanyang height kung lahat ay midway through the attack line. And there's May konting konting discussion dito on that call, on that net violation called on the Cool Smashers. That is very costly, dahil isang puntos na lang ang kailangan ng Power Smashers to close the set. Laura shot trying to save a set point. Di nagawa ng Cool Smashers at dyan po nagtatapos ang ating set number 2. Babawi ang Power Smashers. Dikit na dikit tayo pero kahit papano may kumpiyansa ang Power Smashers matapos ang set number 2. 25-22, one set all. Cool Smashers, Power Smashers mula dito sa Phil Sports Arena.